Duano na dating sinipa ng NPA at naging bodyguard ng mga politiko gamit ang pangalan na RPA-ABB at kakutsaba ng malalaking mga negosyante sa Negros. Benny Abante. Benny Abante, hindi ka po namin nirentag. Kayo po ay pinaalalahanan ni Ma'am Lorraine at nanglaban kasama ang bayan. Bakit po kayo nagagalit dahil kayo po ay public official na tinatanong? Si Pimentel, naku! At sino pa ang mga nandun? Si Dan Hernandez. Mga kababayan, ito po ang reminder natin kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang mga kasabwat na mga hambog at abusadong politiko. Pangangalanan na namin kung sino sila na nag-abuso at nakita ng mamamayan. J.J. Suarez ng Quezon Province. Si Migs Nograles ng party list sa Davao. What party list is that? PBA, pero hindi man yata siya basketballista. Ang alam natin, dinidribble niya ang kanyang kapangyarihan para abusuhin. J.J. Suarez, Migs Nograles, ang nagsayaw ng parang Salome dance na si Stella Kimbo ng Marikina. At nakakatakot kasi parang the way we're feeling now, no? I've never felt this way. I remember feeling this way, no? When I was 10 years old when martial law was declared, and they clamped down on media, and this is how I'm feeling right now. No, parang this is the first time people are afraid to say anything again. No, so this is what's happening now, diba? So, Eric, yung may tatanong kasi ako, no? Go ahead. What do you think about them saying, no, that the funds of that SMNI is being funded by China? My gosh, that's so ridiculous. Ma'am, ang akusasyon na yan ay mukhang pinaniwalaan ng presidente because we are made to believe that the president is looking at SMNI according sa maraming nakakaalam sa timplahan ng galawan sa politika. Even in Congress, sinasabi nila yon. And even ang isang kongresistang lumapit sa atin, ma'am, bago tayo i-release the next day, ayun din ang kanilang teorya na pinupunduhan ng bansang China ang SMNI. Why? I mean, on what? Because daw tayo ay anti-war. At hindi natin tinutuligsa ang mga pangbubuli ng China. What? Tumutuligsa po kami. Pero not to the point na manggagatong kami ng digmaan. Sapagkat mali po ang patakaran ng digmaan in dealing with Chinese attitude in the West Philippine Sea, the posturing of war or the promotions of war can never be the policy of the government because it will endanger the people in the entire country. Sapagkat hindi digmaan po ang solusyon dyan. So kapag pumupuna kami sa ganyang posisyon, pro-China kami? No. Kasi I remember during the during the congressional hearing, si J.J. Suarez found it suspicious that China has this MOA with SMNI. Oh, we don't have yung CGTN? The Kingdom. Not the CGTN daw? Kingdom yata. And then it turns out, it was a basketball court. Oh, diba? Tama. The foundation. The foundation, yes, not SMNI. So, parang he was trying to frame that narrative. Tama. But there are really civic society social programs with China na tinatanggap natin, lalo na pag may disaster. Ano bang masama doon, di ba? Kaaway ba natin ang China? Di ba, ang foreign policy ng ating president ay kaibigan lahat? Kaibigan ng lahat. Diba? So, non-war, non-aggression. Actually, ma'am, China supported us a lot of times when it comes sa kalamidad. We're not hiding anything. At pinakita natin yun. Ito, Brank, I will be very brave. This may not be the stand of SMNI. Even if SMNI will not stand on it, ako ay mananawagan. Kapag nilusob tayo ng China, at kapag na malayong mangyari at dinigma nila tayo at inagaw ang mga aktwal na teritoryo natin, hindi yung disputed na mga lugar na pinagdidebatihan pa, kapag ginawa nila niyan, kahit ako po ay mahina na sa physical, ipagtatanggol ko pong bansang ito against China. Yes. True. And I think SMNI will call on the people to stand and defend our country. Yes. Right. I think it's unfair. And it's not only for China. Kahit Amerika din ang lumusob o gumamit at lapastanganin tayo, tatayo at titindig kami. So it's not true that kami po ay pro-China, kami po ay anti-American. No! And we are not funded by China sapagkat kami po ay nagmamahal ng kapayapaan and we are against war. And I will state it, hindi po worth na ang digmaan at war posturing ang policy natin in dealing with China na biglang pumihit nang sa ilalim na ni Bongbong Marcos Jr. because that is exactly what the US wants. Can I
may I clarify something ha? Kasi I think itong mga nag-iintriga ng ganyan, no? I think that they don't understand SMNI at all eh. Yeah. This is very simple lang talaga ito. Hindi pera ang Diyos namin dito. Yes. No, it's not. It's really love for That's right. country. It's really, that's what motivates us here. Tama. So maybe it's really hard to understand because other media networks, it's really money. No, so ganun lang talaga yung simpleng katotohanan dito. Yes, No, so I want to also clarify something kasi during the hearing na yung sinabi ni Suarez. Dan Fernandez. Dan Hernandez. Dan Fernandez ba o Hernandez? Hernandez. Oh, na that I was lying daw because hindi ko alam yung sino yung Advertisers? sponsors. Yeah. Hindi ko talaga alam. And then it turns out, Ako rin, kung tinanong niya, hindi ko rin alam. pero they kept on forcing, di ba? Oo. Talagang they forced me like that, no? So, as it turns out, we don't really have that, Yeah, we don't no sponsors talaga. So, sa madaling salita, pag-ibig itong nagmo-motivate sa amin dito at yung desire na lumipad na ang Pilipinas at hindi yan mangyayari habang nandyan ang salot na CPP, NPA, NDF na nasa eskwela, nasa media, nasa simbahan, nasa mga factories natin, nasa urban poor. They're everywhere. Kahit sa mga call centers, nandyan yung mga salot na yan. I'm wondering. Yeah, yes. And Go narinig ahead. ko naman rin, did they ever commend what we're doing here? I mean, especially sa program, di ba? Kayo, di ba, we put our lives on the line. Tapos parang, Pinuna pa nga yan, Miss Ina, ni parang Congressman kinusyon Acop. pa nila yun na, Lalo na si Congressman Acop nang pumunta sa amin ni Ma'am Lorraine. Sabi niya, hindi lang naman kayo nagmamahal sa bansa natin. And sumusobra na kayo sa inyong laban sa CPP, NPA, NDF. That's his word, ha? Yeah, At I sinabi remember. niya, sabi ko, in what sense, sinanong siya ni Ma'am Lorraine, in what sense na nagmamalabis kami, Congressman Acop? Sabi niya, ang dami niyong nire-red tag. Ang dami niyong mga nadadamay na mga inosente sa inyong expose against sa CPP, NPA, NDF. Like, for example, Congressman Acop, sabi niya si Congressman Benny Abante, si Mayor Magalong, at iba pa. Maraming nagrereklamo sa inyo na abusado kayo sa inyong paglaban sa CPP, NPA, NDF. Sinagot siya namin ni Ma'am Lorraine. Hindi po kami nagre-red tag sapagkat in the first place, Congressman Acop, dapat alam niya rin ito, yung abogado to eh. Congressman Acop at the rest sa Kongreso at sa pamahalaan, sinabi na po yan ng Korte Suprema, there is no legal definition about red tagging. It is not a legally existent term. Walang krimen tungkol dyan at ang red tagging na yan ay ang gumagamit niyan CPP, NPA, NDF. Hindi pa rin siya maniwala. Sinagot siya ni Ma'am Parang Lorraine. nabigla siya, no? Nabigla siya. Ganun ba? May Supreme Court jurisprudence yan? Hindi ko alam, ha? Yes, mayroon po. Aquino versus Zarate. Zarate. Aquino And, v. 2015. Yun. Aquino v. Zarate. Yun. At mayroon pa, Mapago versus dalawa pa. Si General Mapago ito, na hindi po mali na mag-identify ang gobyerno, ang Estado, ng mga kalaban na lumalaban at lumalabag sa batas, lalo na ang nagpapabagsak sa gobyerno. May jurisprudence din yan involving General Mapago na inakusa ng CPP, NPA, NDF, urban operatives. Ang punto namin sa kanya ni Ma'am Lorraine, kapag kami po ay nagme-mention ng pangalan na Benji Magalong, Benny Abante at sino pa, Lagman, at kung kani-kanino pa, na nakikita naming nagbibit-bit ng agenda ng CPP, NPA, NDF, yun po ay pagpupuna. That is not red tagging, yan po ay warning na dapat mag-ingat tayo na huwag makipagkuntsabahan sapagkat it will strengthen the enemies and it will give a semblance of legitimacy to their political maneuvers, propaganda, and operations. Ganong konteksto po, hindi po yan red tagging. Kaya nga, no, parang mga kababayan, Eric sige, Franco ma'am. Ina, no, makita mo yung galing ng mga sinungaling na CPP na ang naging defender nila ay si Romeo Acop. Oo. No, yan yung mga tagapagsalita nila, di ba? Pero sila, tahimik sila sa isang corner. Tapos yung buong Pilipinas talaga pinagbuntungan ng galit nila itong mga ito, no, yung mga kongresista. Pero sila, hindi sila masyado na-mention kasi absent sila doon. Pero ang nagpagalaw sa kanila dyan ay ang CPP, NPA, NDF na lumabas mismo sa isang PNP na general dati at isang abogado. Yung salitang Red gawa tagging. ng CPP, NPA, NDF, propaganda ng CPP, red tagging. Correct. Ganyan ang husay nito mga sinungaling na ito.